And we're finally here na po sa Dumaguete City Airport. So, ang departure time po natin sa Manila ay 3:55. Tapos, 25 minutes earlier po tayo. Ayan. So, again, this is my second time here. And the first time that I visited the area was pagkalabas nyo po ng airport, dapat po turn right na kayo. Tapos, bago pa kayo makalagpas sa pinaka-airport, may mga mag-aalok na doon ng tricycle. So, ang gawin nyo po, tumawad lang po kayo kasi yung unang offer sa akin was 250 hanggang sa mapababa ko ng 150. Ngayon, kung gusto nyo naman, pwede kayo mag-commute. Lakarin nyo lang yun ng dire-diretso, yung sa right part, hanggang makarating kayo sa highway. Ayan, from the highway, pwede na kayong sumakay ng cab doon. Yan, so ito, papunta na ako ng city proper. Yan, papunta na sa aking accommodation. Ngayon naman po ay paalis na tayo ng Dumaguete at papunta na tayo sa Boal-Boal. So, magko-commute po tayo papunta ng Sibulan Port. So, bali ang gagawin nyo po, punta po kayo sa highway, tapos mag-abang po kayo ng cab or ng parang jeep nila doon. Makikita nyo sa gilid yung Sibulan. Ayun, kapag may nakalagay na Sibulan, sure na po nadadaan yon. Ngayon, itong nasakyan ko, hindi Sibulan yung nakalagay, pero tinanong ko sa driver at sabi niya dadaan daw doon. So, ibig sabihin, Sibulan Public Market. Ito ang anyong, ang tawag doon? Yan, tapos ito yung jeep na sinakyan ko. Yan. There you go, simbahan. Landmark, there you go. Basta pagsakay nyo ng cab, dire-diretso lang yun. Tapos, pag mag-turn siya ng left, ayun na yung pinaka signal that you need to alight na. Yan, papunta po tayo ng Sibulan Port. So, dito tayo sasakay ng ferry papunta ng Liloan dahil tayo po ay magmo-Boal-Boal. Based dun sa aking research, bali tigo 1.5 hours bago magbiyahe. So hopefully hindi na tayo mag-aantay ng ganun katagal. Yan, para makarating tayo ng, ang pangalan yan? Boal-Boal ng mas maaga. Nahingal na naman ako. Okay, baka dito yung ano. Yan, bali 140 pesos ang binayaran natin. Yeah, unfortunately, hindi daw tayo nakahabol. Pero pinagmamadali ako. Diba? Boarding. Die? So saglit lang yung travel time na ito. Bye-bye, Sibulan and Dumaguete City. Ay, maliit lang. After almost an hour, ride na tayo. Careful with the phone. Excuse me.
Bale, pagkababa nyo ng, ng ferry, ng bangka, labas lang kayo, sunod lang kayo sa mga tao. Yan. So as you can see here, oh, ang ganda ng nila. Ang linaw, wow, daming isda. Ang linaw ng tubig. Kitang-kita nyo yung mga isda. Oh, ito pa sa kabila, oh. Ayan, naalala ko tuloy yung sa Siquijor. Then, ito na, nakalabas na tayo. Basta sunod lang kayo sa mga tao. Tapos, ang susunod natin gagawin ay sasakay tayo ng tricycle. Much better kung mag-a-ask kayo sa driver na makisabay kayo. Okay? Mas maganda kung pag may kasabay kayo kasi bali 50 pesos na lang yung babayaran nyo. Yan, may kasabay ako dito, mga di ko kilala yung mga yan. So ayun, medyo mahaba-haba din yung biyahe, parang more than 30 minutes yata kami or at least 30 minutes yata kaming na biyahe. So ibig sabihin malayo talaga siya, yung tricycle from the bus terminal. So yan, ngayon nandito na tayo sa bus terminal. So basta magtanong lang kayo, magsabi kayo sa konduktor na papunta kayo ng Molbual. I was actually very amazed sa view dito kasi ayan no, nasa gilid lang ng kalsada yung beach. Ayan ang haba ng stretch nito, so ang sarap talagang panoorin, ang sarap tumingin lang sa bintana, tapos makikita mo na yung beach, napakaganda. So parang kapag dito ka nakatira, anytime pwede ka mag-beach. By the way, Ceres bus po tayo ha, Ceres bus yung sinakyan natin. Papunta po siya ng, kung di ako nagkakamali, Bato Badyan, yung signboard. Tapos dadaan siya ng Buwal-Buwal. So, based sa aking research the past day, it will take us 1.5 to 2 hours bago po marating yung Buwal-Buwal. Yan. So, for the meantime, let's enjoy the view of the beach at the sea dito po sa parang western part ng Cebu na hindi po natin usually nadadaanan. Bus fare po, nagkamali lang nung una. Kala niya kasi sa lang ako, nakalimutan ko yung place na malapit lang. So ang fare na binayaran ko dito is 140 pesos po. Okay, dito tayo sa Molbual guys. May monument again. Kain muna tayo, pero parang gusto kong Jollibee muna tayo kumain. Ngayon tayo mag-ano. Basta po ang landmark natin, papunta po dun sa Molbual kung saan kayo mag-activity po ng Sardines Run is yung Jollibee. So pagkalabas nyo ng Jollibee, ang dami dong tricycle, madaming habal-habal, pag-aagawan na kayo. Yun nga lang po, 100 pesos po ang binayad ko rito. Parang 150 nga yung unang singil sa akin. Then, umano lang ako, nag-act lang ako kunwari na hindi ko tatanggapin. Yun, pero I don't know. Parang mas mura pa yata dapat sa 100 yung bayaran. Pero, hayaan mo na. Ayan, so napakainit nung time na to. Papunta na tayo sa hostel natin. So, ayun na guys, nakarating na tayo sa hostel, sa Cherry Inn. So, nakapag-check-in na ako, iniwan ko na yung gamit ko doon, medyo nakapag-rest na din tayo ng konti. So, this time, mga around 4 PM na to, then I decided na maglakad-lakad, mag-explore, and puntahan ko na yung beach area. So, ayun po yung way natin on how to commute from Dumaguete City papunta po ng Buwal-Buwal. So once again, from Dumaguete City, sasakay kayo ng jeep papunta ng Sibulan Port. Then from Sibulan Port, sasakay kayo ng ferry papunta ng Liloan. Pagdating ng Liloan, magta-trike naman po papunta ng Ceres Terminal, Badyan, Bato Badyan. And from the terminal, sakay ng bus papunta naman ng Buwal-Buwal. Ayan, ang landmark po natin sa Molbual, ayan, Jollibee. Then from Jollibee, maghahabal-habal or trike na kayo, papunta na po sa Pinagsamahan Beach.
dun po sa area. So, kung magmo-mall-ball kayo, dun po kayo sa Pinagsamahan Beach kumuha ng accommodation or ng hostel nyo. Ayun, tapos ang next po nito is pupunta na po or pabalik po ng Cebu City. Thank you!